Ito na ang pinakamalalang kasalanan ngayon sa mundo. Hindi ito ang inaakala mo. Hindi ito ang pagpatay. Hindi ito ang pagnanakaw. Hindi ito kahit anong headline sa balita. Ito ay mas tahimik, mas mapanganib. Dahil ito ang kasalanan na hindi mo nararamdaman. Now, ano ang babala ng isang Santo Papa? Si Pope Pius XII, isang papa po ang nagsabi ng mga salitang parang para sa panahon natin ngayon. The sin of this century is the loss of the sense of sin. Hindi po niya sinasabi na maraming kasalanan. Ang sinasabi niya, wala nang pakiramdam sa kasalanan. Anong ibig sabihin nito? Hindi po ibig sabihin na wala nang gumagawa ng mali. Kabaliktaran po yan. Mas marami pa nga. Pero ang problema, hindi po natin ito nakikita bilang mali. Kapag nawawala na po ang sense of sin, nagbabago na po ang definition ng tama at mali. Hindi na Diyos ang basihan, sarili na. Now, ito pong modern mindset ngayon. Kung masaya ako, tama na ito. Kung wala akong nasasaktan, okay lang. My truth, my rules. Yan po madalas na sinasabi ng iba. Pero ano ngayon ang sinasabi ng Biblia? Sa Romans chapter 3 verse 23, malinaw pong deklarasyon. For all have sinned and fall short of the glory of God. Walang exemption, walang special case. Walang taong kayang magsabing malinis ako. Anong ibig sabihin ng fall short? Hindi lang po ito simpleng pagkakamali. Ang fall short po ay parang may target ka pero hindi mo maabot. May standard ang Diyos pero kulang ka. At ang standard din yon, kabanalan ng Diyos mismo. Ang kasalanan po ay hindi lang paglabag sa rules. Ito ay pagtalikod sa katotohanan, paglayo sa Diyos, pagpili sa sarili kaysa sa Kanya. Now, ito pang dagdag na liwanag sa Biblia. In 1 John chapter 3 verse 4, sin is lawlessness. Ibig sabihin po nito, ang kasalanan ay rebellion. Hindi lang ops, kundi I choose my way. Pero ngayon po dito po nagiging delikado ang lahat. Hindi na natin gustong tawagin itong kasalanan. Parang allergic na tayo sa salitang iyon. Pansinin niyo po ito. Ang kasalanan, parang mistake lang. Ang kasakiman, parang ambisyon lang. Ang kalaswaan, parang freedom. Ang pride, parang naging self-love. Hindi po natin inaalis ang kasalanan. Binabago lang natin ang pangalan. Pero kahit palitan mo po ang pangalan, ang epekto ay pareho pa rin. Ang kasalanan ay kasalanan kahit tawagin mo pa itong growth o expression. Na ano pong pinagmula ng problema? Bakit nangyayari ito? Dahil sa direksyon po ng mundo ngayon, comfort over conversion. Ayaw na nating mahirapan. Ayaw na nating magbago. Ang gusto natin, tanggapin kung sino tayo kahit mali. Now, ano pong madalas na validation over sa katotohanan? Support me. Don't judge me. My life, my rules. Yan po madalas na sinasabi ng iba. Pero ang tanong po natin dito, paano kung mali ang pinoprotektahan mo? Diba? Ito rin po madalas, feelings over principles. Basta masaya ako, basta wala akong nasasaktan. Pero ang totoo po, hindi po lahat ng nagpapasaya ay tama. Hindi po lahat ng tama ay mali. Now, hindi po ito biglaan. Dahan-dahan. Sa social media po, marami po ang naghahanap ng approval, ng likes over validation, ng shares para maging accepted. Kaya ginagawa po natin ang kahit ano para lang maging approved sa paningin ng iba. Yan po ay tinatawag nating instant gratification. Gusto agad ng saya. Gusto agad ng reward. Kahit kapalit nito ang kaluluwa. Now, mayroon po tayong tinatawag na moral relativism. Walang absolute na truth, depende sa perspective. Yan po madalas na sinasabi. Pero kung lahat ay relative, ano ang magiging basihan ng tama at mali? Diba? Ano ang nagiging resulta? Unti-unting namamatay ang konsensya. Hindi agad, pero siguradong nangyayari. Now, hindi lang po ito simpleng pagkawala po ng awareness. May domino effect ito. Kapag nawala na po ang sense of sin, may tinatawag po tayo na chain reaction. Walang sense of sin. Walang guilt, walang repentance, walang paghingi ng tawad, walang pangangailangan sa Diyos. At ito po ay pinakamalala. Hindi mo na hinahanap ang Diyos dahil akala mo wala kang kasalanan. Ito po isang delikadong ilusyon. Feeling mo okay ka, pero sa totoo lang, malayo ka na. Ang resulta nito, nawawala na ang kahulugan ng krus. Tanungin mo ang sarili mo, kung wala ka ng kasalanan, bakit ka pa kailangang iligtas? Ang krus po ay may dahilan. Hindi po aksidente ang krus. Hindi ito simbolo lang.
Ito ay sakripisyo para sa kasalanan. In John chapter 1 verse 29, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Hindi po yan mistake ng mundo. Kasalanan yan ng mundo. Kung walang kasalanan, walang dahilan ang krus. Walang saysay ang sakripisyo. Walang urgency ang salvation. Si Jesus po ay hindi namatay para sa general idea. Namatay siya para sa kasalanan mo. Yan po ang realidad. Ang bawat kasalanan may presyo. At ang presyong iyon ay binayaran sa krus. Kaya kung hindi mo kinikilala ang kasalanan, hindi mo rin ipinapahalaga ng sakripisyo. Ano ang totoo sa freedom na sinasabi sa John chapter 8 verse 34 na everyone who sins is a slave to sin? Hindi po ito popular pero totoo po ito. Ang kasalanan ay hindi kalayaan. Ito ay pagkaalipin, pagkabihag, pagkakontrol ng mali. Madalas po na nagiging illusion of freedom, malaya akong gawin ang gusto ko. Pero ang tanong po natin dito, kaya mo bang huminto? Kung hindi, hindi ka malaya. Now, ito pong pinakamapanganib. Hindi po ang kasalanan ang pinakadelikado, kundi ang pagkawala ng awareness dito. Dalawang uri po ng tao. Alam niyang nagkakasala siya, may pag-asa pa yan. At pangalawa, hindi niya alam, yan po ang mas delikado. Bakit? Dahil ang unang tao po, hihinga agad ng tawad. Ang pangalawa naman ay magpapatuloy yan sa paggawa ng kasalanan. Now, anong halimbawa nito sa real life? Nagsisinungaling pero diskarte lang. Nanakit pero ganito lang talaga ako. Nagkakasala pero normal lang yan. Now, ito pong ginagawa natin. Hindi natin inaayos ang sarili. Inaayos natin ang dahilan. Pero ang totoo po dito, kahit ano pang justification, hindi nito binabago ang katotohanan. Nagkakaroon na kasi ng normalized sin. Yan po pinakadelikado. Kapag ang kasalanan ay naging normal, nawawala po ang shock, nawawala po ang guilt, nawawala ang urgency. Ang resulta, lumalamig ang puso, nawawala ang takot sa Diyos, nawawala ang desire to change. Now, ito pong paalala ng mga santo. Hindi lang kasi Biblia ang nagsasalita tungkol dito. Pati na po ang mga santo na nakaranas po ng tunay na pakikipagtagpo sa Diyos. At pansinin niyo po ito, iisa ang mensahe nila. Ang pinakamalaking panganib ay hindi lang kasalanan, kundi ang pagkawala ng pakiramdam dito. Sabi nga ni Saint Augustine na isa ring dating makasalanan, na naging isa sa pinakamalalim na thinker ng simbahan, sinasabi niya, sin is believing the lie that you are self-created, self-dependent, and self-sustained. Himay-himayin po natin ito. Kapag nagkakasala ka, hindi lang ito simpleng pagkakamali. Ito ay paniniwala sa isang kasinungalingan. Ano-ano ito? Kasinungalingan number 1, ako ang gumagawa ng sarili ko. Ibig sabihin nito, wala akong utang na loob sa Diyos. Hindi ko kailangang sumunod. Yan po ang nangyayari. Pangalawa, kasinungalingan number 2, kaya kong mag-isa. Madalas sinasabi natin, hindi ko kailangan ng gabay, alam ko ang tama. Delikado po yan. Kasinungalingan number 3, ako ang masusunod. Madalas sinasabi natin, sarili ko ang batas, sarili ko ang standard. Ano pong resulta nito? Kapag naniwala ka dito, inilalagay mo sarili mo sa lugar ng Diyos. At doon po nagsisimula ang kasalanan. Kaya ang kasalanan po ay hindi lang aksyon. Ito ay attitude ng puso. Na para bang isang tahimik na pagsasabi na hindi kita kailangan, Diyos. Yan po ang nangyayari. Pangalawa pong sinabi po ni Saint John Vianney. Isa itong simpleng pare pero kilala po bilang patron ng mga pare at confessor. Sinabi niya, the greatest sin is not to feel any. Isa po itong linya pero sumasabog po ang katotohanan dito. Hindi niya sinasabi na ang pinakamalaking kasalanan ay murder. Hindi niya sinabi na ang pinakamalaking kasalanan ay lust. Hindi po. Ang sinabi niya, ang pinakamalaking kasalanan ay wala ka ng pakiramdam. Bakit ito ang pinakadelikado? Dahil kapag nararamdaman mo po ang kasalanan, may pag-asa ka pa. May konsensya ka pa. May laban ka pa. Pero kapag hindi mo nararamdaman, hindi ka na hihingi ng tawad. Hindi ka na magbabago. Hindi ka na babalik. At dito na po tumutugma ang babala ni Pope Pius XII. The sin of this century is the loss of the sense of sin. Di po dahil maraming kasalanan, kundi dahil hindi na natin ito kinikilala. Ngayon ang tanong po dito, bakit kailangan ko pang maramdaman ang kasalanan? Dahil ang awareness po ay hindi para sirain ka. Hindi ka pinaparamdam ng kasalanan para i-condemn ka. Hindi po ito para sirain ang self-worth mo. Hindi ito para ipahiya ka. Ito ay para iligtas ka. Ang awareness ng kasalanan ay parang alarma.
Hindi ito kaaway mo. Ito ang gumigising sa'yo. Ito pong analogy dito. Kung may sugat ka at wala kang pakiramdam, hindi mo ito gagamutin. At siguradong lalala pa ito. Pero kapag nararamdaman mo, masasaktan ka. Pero gagamutin mo. At doon po magsisimula ang healing. Ganon din po sa kaluluwa. Ang kasalanan ang sugat, ang konsensya ang pakiramdam. Kapag nawala ang pakiramdam, patay ang spiritual life. Kapag tinanggal mo ang konsepto ng kasalanan, nawawala ang lahat. Walang confession. Kasi ang nangyayari, sinasabi natin sa ating sarili, bakit pa ako magko-confess kung wala kang mali? Diba? Sunod po, wala na ring repentance. Kasi bakit magsisisi kung tama ka naman sa sarili mong mata? Diba? At sunod po, walang pagbabago. Dahil bakit ka magbabago kung okay ka naman? Yan po ang epekto kapag wala ng sense of sin. Ang resulta, stuck ka na. Walang growth. Walang tunay na transformation. At pinakamalala, nawawala ang pangangailangan sa Diyos. Now, kung pakiramdam mo, medyo manhid ka, may pag-asa ka pa. Pwede pang itong ibalik. Una na maaari natin gawin, humility. Yan po ang simula ng lahat. Tanggapin mo, hindi ako ang basihan ng tama at mali. Ito pong malalim na katotohanan dito. Hindi ikaw ang gumagawa ng moral law. Hindi ikaw ang nagsiset ng standard. Ang Diyos. Kaya ang humility ay pagbabalik sa katotohanan. Pangalawa po, examination of conscience. Ito pong daily check ng kaluluwa. Bago ka matulog, tanungin mo, ano ang ginawa ko ngayon na hindi nakakalugod sa Diyos? Saan ako nagkulang sa pagmamahal? Saan ako naging makasarili? Hindi po ito para guilt trip. Ito po ay para maging aware, para makita mo ang katotohanan. Pangatlo po, sacrament of confession. Marami pong natatakot ito, pero ito pong pinaka-powerful. Hindi po ito ritual lang. Hindi ito checklist, hindi ito tradisyon lang. Ito ay encounter with mercy. Isipin niyo po ito. Pupunta ka na may daladalang kasalanan, lalabas ka na may kapatawaran. Base nga po sa Biblia, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Hindi lang po forgiveness, kundi restoration, pagbabalik sa relasyon sa Diyos. Sa huli po, hindi po sapat ang kaalaman, kailangan talaga natin ng biyaya. Ang tunay po ng problema ng mundo ay hindi lang kasalanan, kundi ang pagkawala po ng pakiramdam dito. Nararamdaman mo ba ang kasalanan? O nagiging normal na lang ito sa iyo? Kung gusto niyo pong makabalik sa Diyos, magsimula ka sa katotohanan. Kilalanin mo ang kasalanan para maranasan mo ang awa. Kung sangayon po kayo sa video na ito, please like and share at supportan pa natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.